from Luzon, Visayas, and Mindanao, pilgrims from Bohol, all of us gathered here in the table of the Lord as we celebrate with joy the Sinulog and Santo Niño Fiesta 2026. Brothers and sisters in Christ, dear friends in the Lord, majong gabi ninyong tanan. Viva Pit Señor! Hatagan nato atong Dios nga nagpagkatao sa kamasipang pakpak. Before I deliver my not so long homily, kayo siyang mabidjaan ko sa barko para Bohol. Mahangyo ako ninyo, lingiasa na yung tapat. Kanang tapat din og tindog or lingkod. Mo'y tanawan ang di mo ganahan, mo tanaw. Ano? Mo'y tanawan ang dagway nga di mo ganahan. Repeat after me, Ingna. My life is your life. My joy is your joy. My joy is your joy. My faith is your faith. My faith is your faith. My utang is your utang. Jamunay mo sulti kay mahadlo pa bayro. The theme that we are called to reflect in today's and this year's Sinolog festivities is in Santo Niño we are one. Diha kang Senior Santo Niño nahiusa kita. Moto nga akong utang, imong utang. Pag-eskwela na ho sa Seminaryo Mayor de San Carlos, dinhi ako mag-eskwela sa theology sa Mabolo. I remember our Father Dean, Dean of Studies and Professor in Systematic Theology, Father Ramon Ichica. He said, incarnation or the birth of Jesus Christ is the greatest exchange of gifts. Why? Because in the mystery of the incarnation, God gives humanity the gift of His Son, and in exchange, humanity is offered eternal life. Pagpakatao sa anak sa Dios nga nahimong tao diya sa bayhon ni Senior Santo Niño, dahil dakong exchange of gifts nga nahitabo. Ang Dios nahimong tao, aron ang tao makaambit pod sa kinabuhing Dios nun. Amen? Diha niya ng paagiha nahiusa kita. In Santo Niño, we are one. Bago pa man tangga Christmas, nakadawat mo mga gifts, di ba? Sa may mga gifts inyong nadawat, nalipay mabawa. Sa bago pa kong pare, ulitaw pa ko ato, bago pa kong pare, dito ko ma-assign sa lungsod sa Loon, Bohol. Unya mo na busy kaayo ang pare og December kay you have to attend practically all the Christmas parties of the different religious organizations and faith communities. Hago. Unya day usa ka religious organization sa itong maong lungsod nga nung na-assignan nga ga-exchange of gifts sila. Ang ilahang exchanging gift, tag 100 away labot ang wrapper. Kay tikasan mo sa nanguban niya pil mapagbalansi itong Manila paper o katong balag stapler o katong karton. Mo itong pagka Domingo man to pagka Lunes ga-exchanging gift sila. So dihing reklamo, Father, di na gyud ko mo apil og exchanging gift. Kay bao ka, Father, tag 100 ang among sabot sa among gift. Una ning hatag ko kaldero nga dako, kaya akong anak ning uli gikan sa Taiwan. Ang labaw pa sa 100, Father. Kay bao kag unsay hong nadawat, luwag nga tulingeg. Di na dyo ko mo apil o exchanging gift. Pero kahibaw mo, the greatest exchange of gifts is ang Dios nga nagpagkatao aron ang tao makabaton o kinabuhi nga dayon. Karon, sa unsa man paagi nga ang Dios diya sa bayhon ni Senior Santo Niño nga nahimong bata o nahimong tao nakighiusa kanato kay in Santo Niño we are one. Let me share with you two important points for reflection nga atong mabaon inig uli nato gikan ining maong misa. Primero, nahiusa kita ni Senior Santo Niño by His solidarity with our human condition.
Sa panahon nga ang Dios mihukom nga magpagkatao, nakighiusa siya sa atong tawhanong kahimtang. By becoming a true man, the boy Jesus must have spent his childhood learning what it means to be a human person, vulnerable to sickness, sorrow, pain, hardships, and other struggles of human life. Jesus must have learned how painful sacrifices enable us to attain lasting joys. So ang Dios nakighiusa kanato pinaagi sa pagpakahimong bata o pagpakahimong tao sa Dios ang Emmanuel. Miambit ang Dios diya sa atong tawhanong kahimtang nga kita vulnerable. Murag og usa ka bata. Ang usa ka bata prone to danger, prone to sickness, vulnerable to the harsh and unkind realities of life. Ingana bitaw puta sa atong kinabuhi, di ba? Kadaghang mga yugto sa atong kinabuhi nga mabati nato nga mura tag bata nga dali rata malusno sa mga puwersa nga makahulga sa atong kinabuhi. Primero, ang hulga nato sa atong kinabuhi sakit, di ba? Murag bata bitaw. Masakit ang bata from time to time. Kita po, we are all vulnerable to sickness. Di lalim ning masakita. Di abita ito'y usa ka palahubog nga nasakit. Palahubog na sakit sa hingdako ang iyang tiyan. Pagkadako na sa iyang tiyan, nag-uol siya kay sugod naman siya kay yelo. So nagpa-doktor siya. Giingnan siya sa doktor, unsa man day imuhang gibuhat nga nasakit man ka? Ingon siya nga, ingon nagdoktor, kusog ba kang mo inom? Ingon siya, yes dok, palainom gyud ko dok. Sukad sa gamay pa ko. Unsa man ida imong gibati? Ingon ang pasyente, nakabantay ko dok, ngag mo inom gani ko dok, unya libre, kanang di ko mo gasto, di lagi mo suol akong tiyan. Pero mo inom gani ko nga ako'y pagastoon, suol kaayo akong tiyan, sakit akong tiyan. Ingon po ang doktor, wa mo ko kaagi nga na sakita. Karon pa man, sige admit sa ta kay ultrasound ka. Pagkaugma da ni resulta sa ultrasound, nandiglingo-lingo mag-doktor. Ingon ang doktor, patay. Apike ni imong sakit. Di gikulbaan siya. Yes, dok, batanon pa yung taong ko, dok, bata pa ang asawa, gwapa ra bagyod. Di pa ko gustong mamatay. Unsa man day resulta sa akong ultrasound? Yun ang doktor, tungod kay mo inom ka nga libre di sakit imong tiyan, una mo inom ka nga ikaw pagastuon sakit imong tiyan, mao ni resulta sa imong ultrasound. Gakaanam og kanipis imong atay, pero gakaanam og kabaga imong naong. Kitang tanan prone to sickness. We are all vulnerable like the little child. Kana bitaw mabati nato sa kinabuhi nato nga parehas tag batang gamay. Nga daghang mga dangers like Jesus. When Jesus was born, daghang mga dangers nga yang naagian. Gipangita siya ni King Herod, gilayas siya ni Mama Mary og ni Saint Joseph sa Egypt kay gusto si Herod nga patyon ang bata. Why kusog ang bata sama sa matag usa kanato? Vulnerable ta sa mga adverse and unkind realities in life. Dapat ko nakita sa Facebook, kini ko na atong sakit, makita ko nun di ako no joke ra gud pero mailhan ko no sa imong sakit, pinaagi sa imong kugmo. Kay og imo ko nung kugmo tamis, ang imong sakit is diabetes. Og imo ko nung kugmo aslom, ang imong sakit hyperacidity, acid reflux. Og imo ko nung kugmo pait, ang imong sakit is liver cirrhosis. Pero kanon ko nun imong kugmo, sakit nimo sakit sa utok. Vulnerable ta. Daghang mga panahon nga mara kitag batang gamay nga nanginahanglan sa pagmatuto, pagpanalipod o pagproteher sa usa ka ginikanan. Gihimo na sa Dios
Sa pagpakatao sa Ginoo, hingambit siya sa tong kahimtang, nasakitan ang Ginoo, gigutom ang Ginoo, nahadlok, mibati si Jesus o kahadlok, nakabati siya sa ato mga kagutom, mga hinanakit sa kinabuhi, nasakitan siya sa mga tao nga nakikita niyang gidaog-daog, na miambit siya sa atong tawhanong kahimtang. Parehas ug sa kabata, di ba ingana atong bation, labi na sa mga panahon nga mahadlok kita. Muhangad sa ginumura tagbata. David ako sa kamisyonaryo nga gipada dito sa Afrika kay aron magmisyon. So dito mo siya gipada sa kinalasangan nga bahin sa Afrika. Niya wa pa makanito GPS, no, wa pa cellphone. Dito siya bukid kaayo. Sus paglingi niya kay nakalimot na masag-asa balik paingon sa kumbento sa lungsod, sa sentro sa lungsod. Wa niya sa kauli. Paglingi niya kay diha may dakong layon. Hingob ang dakong layon. Padong namutukob niya. Hingluhod ang pare. Ginoo ko, di pa ko gustong mamatay. Daghan pa kong misyon. Lord, save me from this lion. Save me. Gikan sa kabangis na ning maong layon nga gangangan aron tukbon ko. Sige saghangan sa langit. Pagkataod-taod kay hingluhod ang layon. Ingon ag pare, salamat Ginoo kay Katoliko de po ning layona. Pagkahuman na relief siya na nasa sense of relief kay wa na gud ang layon mo umurag mo aksyon tukob niya. Ang layon na po hinghangad sa langit. Hing istorya ag layon ingon ag layon, bless us O Lord and this thy gifts which you are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Nangadji ang layon sa panyakan ang pare. Dahil mga panahon nga makabati kitag sense of helplessness. Like the little child. Kung sa pagko'y kusog o bata. Ang bata wa na igong kusog, di na kamaw manumbag, wa pa na, di pa na kamaw mangulata, di pa na kamaw mo gamit o hinagiban. Ingana ang bata, mo na ang bata vulnerable sa nagkalain-laing mga forces nga gahulga sa iyang kinabuhi. Ingana po tang tao. Daghang mga puwersa nga gahulga nato nga Ginoo ra gyud ang hingpit nga makatabang kanato og hingpit natong gisaligan. I remember one story. Dayon usa ka eroplano nga padung na mahagsa, padung na makras. Inay announce nagpiloto, we are in a distress situation. Our plane is about to crash. Please pray for our safety and salvation. Ingon ag mga tukuan dito mga tao, hala, kinsa bay mga religious leader ani, lagawas mo ari sa tunga sa eroplano, pagampo mo. So timing mo po nga dihay imam katong pare sa Muslim, diha po'y pastor sa born again og dihay pare nga Katoliko, pareha namo ang sakay. Ingon ang piloto, our altitude now is 25,000 feet. So unang hiampo ag imam ang pare sa Muslim, tawag siya ni Allah, gadupa-dupa siya, gatuwad-tuwad siya dito. Ingon na magpiloto, our altitude now is 20,000 feet. So kakaana mo kaubos sa eroplano, sibog ang Muslim, himpuli ang pastor sa born again. Iyon na po, Lord God Almighty, God is great all the time. Yung announce sa mga pagpiloto, our altitude now is 15,000 feet. So iubos na po sila, sibog na po ang pastor, hawa diha kay waka wani mo dungga mo pagampo kay gakaubos ta. Ingon naman ang piloto nga our altitude now is 10,000 feet. Diha na po diha, la are pare, diha may pare, ang pare namo. Gasuot og sutana ang pare. Ingon ang pare, tanang pasahero, lohod. Hilohod ang po mga pasahero. Tanang pasahero, piyong nga inyong mga mata. Piyong po nila mga mata. Ingon, tanang pasahero, please bow your heads. Dungo. Dungo in town po sila. Kaya nangahadlok na god. Kaya hapit na mahagbong ang eroplano. Ingon ang pare, pahulay nga dayon ihatag kanila Ginoo. Ang kahayag nga way pagkapalo, mudanag kanila hangtod sa kahangturan. So, asa na katutadapita? Oo. So, sa diha nga nagpagkatao ang Dios nung bata, nakighiusa ang Dios sa atong tawhanong kahimtang. Mo ni in Santo Niño, we are one. Amen? Amen.
Ikaduha og katapusan. Ato mo kagol katanaw kog rilo. The child is utterly dependent on the care and providence of his or her parents. In connection sa akong gisulti kaganina, ang bata gyud nagasalig ra gyud sa iyahang kaugalingon sa pag-amuma, pagpadako, pagpanalipod, pagpatubo sa iyang ginikanan. Ako I am the eldest in the family. Katong nimba sa gospel ako tong manghod, no, si Father Nilo. Pareho migtingog. No, pero murag gwapo biti ko gamay po ni sa. Sara ba to manghod ani? Ako may kinamagwangan, 15 years older ko niya, nakaatiman gyud ko nila ako mga manghod. Ako di man ko mo balibad og trabaho, pero nay usa ka trabaho nga sa gamay pa ko di ko ganahan kanang magpatuog og bata. Kanang magduyan og bata ba? Kana kasuway ba mo magduyan og bata? Magpatuog og bata, magduyan-duyan. Kay labi na kini sila si Padre, mga hilakon man eh. Basig kasab-an tani manghod na pero tinuod ni. Kusog ni mga hilakon ba nang inigpatuog nimo. Di man matog unya mahurot ahong kanta maglagot ko. Bayang magiliw hurot wa gyapon matog. Liron sinta hurot gyapon wa. Bahay kubo wa gyapon matog. Kay mo kada maglagot ko sa gamay pa ko unsay buhaton, kusgo na ho og tabyog ang doyanan o madiretso ang uho sa bongbong. Di gyapon matog mo samot maghilak. Unsay ahong buhaton, kantahan ho kanta og minatay. Matog mahinanok. Di ka mahinanaw kikantahan nagkakantag minatay. Kristiyanos palandunga tog ag bata. Ang bata kinaiyag yung bata magasalig ginas ginikanan. Parihapod nato atubangan sa Dios. Kinsa ragot amuratag mga batang gagmay nga way kusog. Mo nga we need to unite ourselves. We need to be always in communion with God. Because apart from God, wa kitay mahimo. Iba ingon ang Dios kun wa mo'y mahimo. Timanina wa tay mahimo ug wa ang Dios. Mura kitang mga bata nga gasalig lang sa iyang kaluoy. Dahil sa kabata gipamaligya sa iyang mama og piniritong saging Sabado. Adlong Sabado kay umay klase. Yes, nak ibaligya ni piniritong saging kay na kay alawan sinig ka Lunes. Usa ka basket nga piniritong saging. Suroy ang bata, saging mo diha, mga silingan. So singuli ang bata pagkahapon, nahurot ang saging pero way halin. Giutang man tanan kay silingan lagi. Silingan bitaw mo palit kay di mo budget, no. Hilak ang bata, nay, wa ko'y halin, wa ko'y baon ini ka Lunes. Inkonsol intong po sa iyang nanay. Sige lang na, kayo, wa kay halin, wa ka mahalini, wa mamayad atong mga silingan. Ginoo may mobayad na to, anak. Ginoo may mobayad na to, Ginoo may utangan na to. Hinghilom ito, pagbata kay tugod sa sulti siyang mama. Pagkauma kay nanimba man sila sayo, siling ato simbahan, wapay tawo. O niya, milinaw pag simbahan, sige pagbagting. Hingluhod ito, yung mama diya sa lingkuranan, atubangan dito sa crucifix, dire. Yung ginuin taon, ayaw ito hatagig sakit akong mga anak, tagain to silang maayong kinabuhi. Kaya nung magbata nga ang Ginoo utangan, kaya yung magmamaghapon nga utangan ang Ginoo, hingdo lagbata nga, nay, tanawag utangan, gadungo-dungo, oroy. Ingana ning bata gasalig ra gyud tas kaluoy sa iyang ginikanan. Kita pod ayaw sa pagsalig nga ikaw makabarog sa imong kaugalingon. Bisag unsa pataka bright, bisag unsa pataka maayo mo sulti, bisag unsa pagkakaadunahan o kabahandianon, bisag unsa pa kita ka popular o kasikat aning kinabuhi kung way Dios di kakabarog. Ako bitaw sa gamay pa ko, daghan mo ko nakita ang mga pari sa una nga mahadlok mi, sa gagmay pa mi ka istrikto kaayo. Murag muserve sa una mga altar boy, pak nga ng kamot o masayop. Nga murag ka na magngurog so may ka istrikto kayo mga paria. Karong kami na po nga pari, sa aman sila, tuana sa retirement house, galaway-laway na. Ngayon magmisa di na magkadimao.
May pare bitaw sa amo sa unas Bohol nga stricto kaayo sa aktipa pagkatiguang na iyang misa kay bomo usa ka tason 1 minute na lang iyang misa. And that was perhaps the shortest mass in the world. Yung sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo man kaninyo, maanaw sab kanimo iyang pare tapos ng misa dadag kalinaw gugma ni Kristo. So that is in Santo Niño, we are one. Sa unsang paagi, primero, we are one because God is in solidarity with us. Niambit siya sa itong tawhanong kahimtang o ikaduha, we need to be one with God. Nga naman, apart from God, we can do nothing. Viva Pete Señor! Let us give the Santo Niño a round of applause as we worship and praise Him.